DWAD si Kathy Cruz, Lingkod Bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa inyong Secretary. Gusto ko lang pong malaman kung anong ginagawa pong hakbangin ng DTI sa pagpapalawig ng negosyo ng bansa, lalo na po ngayon na ang lahat ng mga malalaking bansa tulad ng Amerika ay dumaranas ng economic financial crisis o financial collapse. Alam naman po natin na kaakibat ng maunlad na pagnenegosyo ay yung paglilikha rin o pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Kuwan po yun. Ang strategy po ng DTI, kuwan po, masabihin natin sa tatlong lugar. No? Yung una po, para isusustento natin yung ating mga tinatawag nating industry winners. Karamihan po ng industry winners natin, mga big business. Ito po yung electronics industry at saka yung BPO call center industry natin. So yan po, patuloy po na nagbibigay ng trabaho yan. Lalo na yung BPO call center, ang lakas po ng growth niyan. Sa susunod na 12 months, no, sa susunod na taon, magdadagdag po sila ng mga 100,000 na bagong empleyado. So, sobrang laki po ng growth nitong industriya na to. Kaya sinusuportahan pa natin todo yan. Na lumalago rin po ating shipbuilding. Tayo na po ang 4th largest shipbuilder in the world after China, Japan, and Korea. So, tinutulak po natin industriya na yan para makadagdag po ng trabaho. Pero yung mga malalaki industriya po, karamihan po ng employment na nag-generate nito sa mga urban centers. Ngayon, kailangan po natin mag-generate ng employment sa rural areas. Ang strategy po naman natin sa rural areas SMEs, yung mga small and medium enterprises. Kagaya po ng mga example ng mga nandito ngayon na nagdi-display ng kanilang goods. Pero ang doon sa SMEs po, ang talagang pinaka-trust natin, yung pong tourism, agribusiness, at saka po yung mga handicrafts type of yung agribusiness kasama na po na yung food products doon, processed foods. Yun po, mapapansin nyo, yung tatlo pong areas na yun, puro natural resource-based businesses. Ibig sabihin, nakipapakinabangan po natin yung mga nandito na sa atin, yung ating pong kalikasan. Yan po yung ating natural tourist sites na napakaganda po ng Pilipinas. Ang dami pong magagandang pwede bisitahin dito. Tapos yung ating pong very fertile soil. No? Agriculture is a very key area that we'd like to push because of food security. Kapos po tayo ng pagkain. Marami pong pagkain ini-import natin. Gusto po natin na mas marami po itanim natin. At kung pwede tayong umambisyon, para maka-export rin po tayo. Para dumami po ang ating mga trabaho sa probinsya at saka doon sa mga sulok ng ating bansa. Follow-up lang po. So, sinasabi po ninyo na hindi po tayo maapektuhan ng bansa Pilipinas ay hindi maapektuhan po dahil sa mga ginagawa po ninyong hakbang. Hindi tayo immune sa kung ano po nangyari sa Amerika at saka sa Europe, no? Dahil lumihina po ang ekonomiya nila, na apekto po. Kaya yung electronics industry natin, bumagsak po yung exports nila this year ng 15%. Pero tingin po natin temporary yun. Next year makaka-recover tayo. Pero nangyari po yun dahil mahina nga po sa Japan ngayon dahil doon sa tsunami nangyari. Mahina po doon sa Amerika dahil ekonomiya nila napakahina ngayon. Saka mahina po sa Europe dahil nagkakaroon sila ng financial crisis sa Europe ngayon. So bagsak po yung mga orders galing doon kaya na-apekto. Pero, ang maganda sa atin, kahit na bumagsak yung exports natin sa electronics, which accounts for 50% of total exports, ng 15%, ang total exports po natin, pa rin po, still slightly positive. Dahil po yung ibang produkto natin, kagaya ng garments, ng furnitures, ng mga agricultural exports, malaki po ang in-increase nila. Kaya, kahit na laki po ng bagsak ng electronics, nasa low pa rin ng other exports natin. Kaya, even though na-affect tayo, positive pa rin ho ang growth natin. Yung tinatawag nating GDP growth, no? Last year, 7.6%. This year, sa first half, nag-grow 4%. So, mas mababang growth, pero lumalaki pa rin ho tayo. Okay, thank you very much.
Sayang, wala na tayong oras, Alan. Mhm. Dami pang tanong. Pero siyempre, bago tayo tuluyang magtapos, gusto nating mahingan muli ng kanilang concluding statement sina Secretary at Undersecretary. Okay? Mga kaibigan, si Undersecretary Zenny Maglaya ng Department of Trade and Industry. Yusek, ma'am. Maraming salamat uli sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. Ngayon ay Consumer Welfare Month. Paigtingin po natin ang ating kaalaman tungkol sa ating mga karapatan. Hindi lang ngayong buwan, kung hindi all year round. Thank you very much. Thank you, Yusek Zenny Maglaya. At mga kaibigan, ng kagalang-galang na kalihim po ng Department of Trade and Industry, Secretary Gregory Domingo. Sir. Maraming salamat sa pag-imbita sa iyong programa, Alan. At marami po tayong mga good news. Although may mga bad news dahil na kalamidad natin, pero marami rin po tayong good news. Marami po tayong tinutulong. Gusto ko lang ipahiwatig sa mga mamimili na tuloy-tuloy po namin kayong poprotektahan sa inyong mga kailangan at para hindi kayo maisahan ng ating mga nagtitinda. Binabantayan po natin mabuti yon. Pero nakausap po natin manufacturers, ang good news po dyan, kwan po, na yung Noche Buena items, hindi na po sila magtataas ng presyo hanggang katapusan ng taon. So good news po yun. Doon po naman sa ating kalakalan, tuloy-tuloy pong magandang good news natin. Marami pong mga bagong investments na papasok rito. At yung exports po natin, kahit na tinamaan, mukhang lumalago naman doon sa ibang areas. At saka temporary lang po yung tama. Kaya positibo pa rin kahit na bumagsak ang ating electronics. At tutuloy po natin ang pagsubok na paglaki po nito mga to. At napakalaki pong tulong ang bibigyan natin sa SMEs para magkaroon ng employment sa ating mga probinsya. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Secretary Domingo. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, Likha, Central Luzon, bukas ang opening sa sa SM Mega Mall. At syempre, si DG Blanca Flor, meron yata kayong paalala rin at paimbita sa ating mga kasama sa media. Sa itong webs na darating, October 20, meron tayong press con sa DTI office to be led by Secretary Domingo. So, ito tungkol sa summit na darating October 24 hanggang October 28. Maraming salamat po. Okay, at para sa inyong mga reklamo, huwag kalimutan ang ating pong telepono sa DTI Direct, 751-3330. Maraming pong salamat sa inyong lahat.